Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 1, Quarter 2, Week 4 to 6. Inilikha ni Victoria Jet A. Colmenar. Kamusta mga bata? Ako nga pala si Sofia. Samahan ninyo ako sa aking pag-aaral sa araw na ito. Edukasyon sa Pagpapakatao, Quarter 2, Week 4 to 6. Ang paksang tatalakayin natin ngayon ay ang pagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa kapwa. Ngunit bago iyon, magdasal muna tayo mga bata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ngayon naman ay tumula tayo. Susi sa pakikipagkapwa. Susi sa pakikipagkapwa. Sa relasyong pampamilya at panlipunan, bukas na komunikasyon ay kinakailangan. Pakikipag-usap sa pamilya, kapwa, ay dapat pahalagahan para sa masaya at matatag na samahan. Maging mapili sa salita, huwag matabilang dila. Tayo'y magkakaiba, pairalin ng malalim na pangunawa, maging sensitibo sa komunikasyong virtual o di pasalita upang kaunlaran at pagkakaisa ang matatamasa. Tandaan, unang bilang, ihanda ang inyong lapis at papel upang makasabay ka sa ating leksyon. Ikalawang bilang, ihanda ang inyong module at buksan ito sa pahina 18. Ikatlong bilang, gamitin ang mata at tenga upang maunawaan ang ating leksyon sa araw na ito. Natutuhan mo sa nakaraang aralin kung paano maipakikita ang pagmamahal at paggalang sa magulang at kasapi ng pamilya. Natuto kang gumamit ng po at opo. Kasama na rito ang magagalang na pananalita at kilos na makikita sa mga larawan sa ibaba. Ang unang larawan ay nagpapakita ng paggabay sa matanda sa pagtawid sa kalsada. Ang ikalawang larawan ay ang pagmano sa nakatatanda. Ang ikatlong larawan ay ang pakikinig habang may nagsasalita. Ang ikaapat na larawan naman ay ang paggamit ng salitang pakiusap at salamat.
Pag-aaralan mo pa rin ang parehong paksa. Ngayon, nakatuon naman ito sa iyong kapwa. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahan na makapagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa kapwa. Ang mga halimbawa nito ay ang pagmamano, paghalik sa nakatatanda bilang pagbati, pakikinig habang may nagsasalita, pagsagot ng po at opo, at paggamit ng salitang pakiusap at salamat. Maliban sa iyong mga magulang at kasapi ng pamilya, mayroong tinatawag na kapwa. Ang mga ito ay dapat mo ring igalang at mahalin. Kilala mo ba kung sino-sino sila? Gawain sa pagkatuto bilang isa. Kilalanin ang iyong kapwa. Lagyan ng check ang mga larawan na halimbawa ng maituturing mong kapwa. Lagyan naman ng X kung hindi ito kapwa. Gawin ito sa iyong kwaderno. Kilalanin ang iyong kapwa. Lagyan ng check ang mga larawan na halimbawa ng maituturing mong kapwa. Lagyan naman ng X kung hindi ito kapwa. Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang. Ang larawan ay nagpapakita ng iyong mga kaklase. Ikalawang bilang. Ang larawan ay nagpapakita ng isang magandang damit o kasuotan. Ikatlong bilang. Ang larawan ay nagpapakita ng iyong mga kalaro. Ikaapat na bilang. Ang larawan ay nagpapakita ng iyong alagang hayop. Lagyan ng check ang mga larawan na halimbawa ng maituturing mong kapwa. Lagyan naman ng X kung hindi ito kapwa. Gawin ito sa iyong kwaderno. Tulad ng iyong mga magulang at kasapi ng pamilya, mahalaga rin ang ginagampanan ng iyong kapwa. Sila ay ang iyong guro, kaklase, kaibigan, kapitbahay, at kahit na sinong tao o nilalang katulad ng nasa larawan 1, 2, at 3. Bawat isa ay may pangangailangang makipag-ugnayan sa iba. Hindi mo man sila kadugo o kapamilya, nararapat na sila ay iyong igalang at mahalin. Ngayon naman ay balikan mo ang mga pang-araw-araw na pangyayari sa iyong buhay na kinailangan mo ang iyong kapwa. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Lagyan ng check
kung kailangan mo ang iyong kapwa ayon sa sitwasyon. Lagyan naman ng X kung hindi mo sila kailangan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Lagyan ng check kung kailangan mo ang iyong kapwa ayon sa sitwasyon. Lagyan naman ng X kung hindi mo sila kailangan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang. Magpapagupit ka ng buhok. Magpapagupit ka ng buhok. Ikalawang bilang. Magpapatulong ka sa gawain sa aralin. Magpapatulong ka sa gawain sa aralin. Ikatlong bilang. Bibili ka ng pagkain sa tindahan. Bibili ka ng pagkain sa tindahan. Ikaapat na bilang. Magtatanong ka ng direksyon o daan. Magtatanong ka ng direksyon o daan. Ikalimang bilang. Magpapatulong magbuhat ng mabigat. Magpapatulong magbuhat ng mabigat. Ilan sa mga sitwasyon ang nalagyan mo ng check? Marahil ay nilagyan mo ng check ang lahat ng bilang. Tama ang iyong naging sagot. Lahat ng nabanggit sa itaas ay kinagampanan ng iyong kapwa. Ikaw, paano ka naman nakatutulong sa iba? Kaya mo bang gawin ang ipinakikita sa mga larawan sa ibaba? Ano-ano pa kayang paraan ang maaari mong gawin? Sa unang larawan ay magbigay ng donasyon sa kapwa. Ang ikalawang larawan naman ay tumulong sa kapwa sa paglilinis ng paligid. Bilang isang batang mag-aaral, ipakita mo ang iyong paggalang at pagmamahal sa iyong kapwa. Gawin ito lalo na sa oras ng pangangailangan. Handa ka na bang ipakita ang iyong paggalang at pagmamahal sa iyong kapwa? Ano-ano ang maaari mong gawin? Paano mo ito isasagawa? Bilang isang mabuting bata, maaari mong gawin ang sumusunod. Ako, bilang isang mabuting anak, ay unang bilang. Palaging ngingiti sa kapwa. Ikalawang bilang. Hihingi ng paumanhin kung nagkamali. Ikatlong bilang. Palaging gagamit ng po at opo. Ikaapat na bilang. Palaging gagamit ng pakiusap. Ikalimang bilang. Makikinig habang may nagsasalita. Ika-anim na bilang. Hindi makikipag-away. Ikapitong bilang. Tutulong sa nangangailangan.
Maipadarama mo ang paggalang gamit ang maayos na pananalita tuwing nakikipag-usap. Ang pagtulong sa kapwa ay pagpapakita rin ng pagmamahal sa kanila. Masarap sa pakiramdam ang makatulong sa kapwa. Magagawa ito para sa mga biktima ng bagyo, sunog, lindol at pandemya. Basahin at unawain ang tula sa ibaba. Pamagat. Kapwa. Sinulat ni G. D. Viloria. Sila ay madalas mong makikita. Guro, kapitbahay at kaeskwela. Kalaro, tindera at kahit pulubi pa. Igalang sapagkat kapwa mo sila. Sa oras ng pangangailangan, sila ay iyong tulungan. Ang po at opo sa usapan, napakatamis pakinggan. Kapwa ay pakiusapan, laging pasalamatan. Patuloy nagmagmahalan, titibay ang ugnayan. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Isulat ang letrang T kung ang pahayag ay tama ayon sa binanggit sa tulang binasa. Isulat naman ang M kung mali. Gawin ito sa iyong kwaderno. Isulat ang letrang T kung ang pahayag ay tama ayon sa binanggit sa tulang binasa. Isulat naman ang M kung mali. Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang. Maituturing na kapwa ang kaklase, kapitbahay, guro, at iba pa, maliban sa tindera. Maituturing na kapwa ang kaklase, kapitbahay, guro, at iba pa, maliban sa tindera. Ikalawang bilang. Dapat tulungan ang kapwa sa oras ng pangangailangan. Dapat tulungan ang kapwa sa oras ng pangangailangan. Ikatlong bilang. Kabilang sa tinatawag na kapwa ang mga pulubi. Kabilang sa tinatawag na kapwa ang mga pulubi. Ika-4 na bilang. Hindi magandang marinig ang mga salitang po at opo. Hindi magandang marinig ang mga salitang po at opo. Ika-5 bilang. Magpapasalamat sa kapwa. Magpapasalamat sa kapwa. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Lagyan ang hugis bituin o tala kung ang bawat sitwasyon ay nagsasaad ng paggalang at pagmamahal sa kapwa. Iguhit naman ang hugis at sulok kung hindi. Gawin ito sa iyong kwaderno. Lagyan ng hugis, tala o bituin kung ang bawat sitwasyon ay nagsasaad ng paggalang at pagmamahal sa kapwa. Iguhit naman ang hugis at sulok kung hindi. Gawin ito sa iyong kwaderno.
Ika-6 na bilang. Salamat po, Aling Berta. Salamat din, Kate. Salamat po, Aling Berta. Salamat din, Kate. Ika-7 bilang. Maaari po bang makiigib, Mang Tony? Maaari po bang makiigib, Mang Tony? Ika-8 bilang. Mano po, Tia Percy. Tuloy po kayo sa aming bahay. Umalis lang po saglit si nanay. Mano po, Tia Percy. Tuloy po kayo sa aming bahay. Umalis lang po saglit si nanay. Ika-9 na bilang. Hoy, pabili nga. Bilisan mo naman. Hoy, pabili nga. Bilisan mo naman. Ika-10 bilang. Wala dito si nanay. Alis. Kung hindi ka aalis, ipahahabol kita sa aso namin. Wala dito si nanay. Alis. Kung hindi ka aalis, ipahahabol kita sa aso namin. Sa pagkakataong ito ay tiyak na handa ka nang ipamalas ang iyong natutuhan. Kaya mo na bang magpatuloy sa iba pang mga gawain? Magaling! Gawain sa pagkatuto bilang 4. Kulayan ng asul ang larawan. Kung sumasang-ayon ka na, ito ang tamang gawin. Kulayan naman ng pula kung hindi ka sumasang-ayon dahil mali ito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Kulayan ng asul ang larawan. Kung sumasang-ayon ka na, ito ang tamang gawin. Kulayan naman ng pula kung hindi ka sumasang-ayon dahil mali ito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang. Si Aling Tina ay nasalanta ng bagyo. Binigyan namin sila ng pagkain at mga damit. Si Aling Tina ay nasalanta ng bagyo. Binigyan namin sila ng pagkain at mga damit. Ika-2 bilang. Naawa ako sa namamalimos. Inabutan ko siya ng makakain. Naawa ako sa namamalimos. Inabutan ko siya ng makakain. Ika-3 bilang. Maagang naulila ang batang si Ben. Kinaibigan ko siya upang mawala ang kanyang lungkot. Maagang naulila ang batang si Ben. Kinaibigan ko siya upang mawala ang kanyang lungkot. Ika-4 na bilang. Sinigawan ko at pinalayas ang mga batang kapitbahay na nakikipanood sa aming TV. Sinigawan ko at pinalayas ang mga batang kapitbahay na nakikipanood sa aming TV. Ika-5 bilang. Pinagtawanan ko ang babaeng dumaan sa tapat ng bahay namin dahil lumang-luma na ang kanyang suot.
Pinagtawanan ko ang babaeng dumaan sa tapat ng bahay namin dahil lumang-luma na ang kanyang suot. Naging makabuluhan ba ang pagsagot mo sa gawain? Nawa ay natukoy mong mali at kinulayan ng pula ang bilang 4 at 5. Huwag mo itong gagawin. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Lagyan ng check ang hanay ng iyong sagot sa bawat gawaing nakasaad. Gawin ito sa iyong kwaderno. Lagyan ng check ang hanay ng iyong sagot sa bawat gawaing nakasaad. Gawin ito sa iyong kwaderno. Gawain. Madalas, minsan, o hindi. Unang bilang. Nagpapasalamat. Nagpapasalamat. Ikalawang bilang. Tumutulong sa kapwa. Tumutulong sa kapwa. Ikatlong bilang. Nagmamano sa nakatatanda. Nagmamano sa nakatatanda. Ikaapat na bilang. Nakikinig ng mabuti sa kausap. Nakikinig ng mabuti sa kausap. Ikalimang bilang. Gumagamit ng po at opo sa pakikipag-usap. Gumagamit ng po at opo sa pakikipag-usap. Isagawa o isadula ang bawat sitwasyon. Sa tulong ng kasama sa bahay, puna ng talaan. Isulat sa isang malinis na papel o bond paper ang talahanayan at ang mga hinihinging impormasyon. Isagawa o isadula ang bawat sitwasyon. Sa tulong ng kasama sa bahay, puna ng talaan. Isulat sa isang malinis na papel o bond paper ang talahanayan at ang mga hinihinging impormasyon. Sitwasyon. Aktwal na sinabi, tama, hindi. Unang bilang. Pinabili ka ng pandesal. Mabagal ang nagtitinda. Ano ang sasabihin mo? Pinabili ka ng pandesal. Mabagal ang nagtitinda. Ano ang sasabihin mo? Ikalawang bilang. Humihingi ng pagkain mo ang batang pulubi. Ano ang isasagot mo? Humihingi ng pagkain mo ang batang pulubi.
Ano ang isasagot mo? Ikatlong bilang. May nag-uusap, ngunit kailangan mong dumaan. Ano ang sasabihin mo? May nag-uusap, ngunit kailangan mong dumaan. Ano ang sasabihin mo? Una ng angkop na kilos o gawain ang bawat sitwasyon. Piliin mula sa hanay B ang angkop na sagot sa sitwasyon na nasa hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Punan ng angkop na kilos o gawain ang bawat sitwasyon. Piliin mula sa hanay B ang angkop na sagot sa sitwasyon na nasa hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Hanay A. Hanay B. Unang bilang. Dumating ang bisita ng iyong ina at ama. Dumating ang bisita ng iyong ina at ama. A. Makinig ng mabuti. B. Bumati at magmano. C. Bigyan ng mga damit at pagkain. D. Magpasalamat. E. Makikiusap. F. Tumango lamang. A. Makinig ng mabuti. B. Bumati at magmano. C. Bigyan ng mga damit at pagkain. D. Magpasalamat. E. Makikiusap. F. Tumango lamang. Ikalawang bilang. Kinakausap ka ng iyong guro. A. Makinig ng mabuti. B. Bumati at magmano. C. Bigyan ng mga damit at pagkain. D. Magpasalamat. E. Makikiusap. F. Tumango lamang. Kinakausap ka ng iyong guro. A. Makinig ng mabuti. B. Bumati at magmano. C. Bigyan ng mga damit at pagkain. D. Magpasalamat. E. Makikiusap. F. Tumango lamang. Ikatlong bilang. Nagdala ng ulam si Aling Betty sa inyo. Nagdala ng ulam si Aling Betty sa inyo. A. Makinig ng mabuti. B. Bumati at magmano. C. Bigyan ng mga damit at pagkain. D. Magpasalamat. E. Makikiusap. F. Tumango lamang. Nagdala ng ulam si Aling Betty sa inyo. A. Makinig ng mabuti. B. Bumati at magmano. C. Bigyan ng mga damit at pagkain. D. Magpasalamat. E. Makikiusap.
F. Tumango lamang. Ika-4 na bilang. Nanghihingi ng tulong ang kapitbahay ninyo na nasunugan. Nanghihingi ng tulong ang kapitbahay ninyo na nasunugan. A. Makinig ng mabuti. B. Bumati at magmano. C. Bigyan ng mga damit at pagkain. D. Magpasalamat. E. Makikiusap. F. Tumango lamang. Ika-5 bilang. Kailangan mo ng tulong upang buhatin ang iyong gamit. Kailangan mo ng tulong upang buhatin ang iyong gamit. A. Makinig ng mabuti. B. Bumati at magmano. C. Bigyan ng mga damit at pagkain. D. Magpasalamat. E. Makikiusap. F. Tumango lamang. Kailangan mo ng tulong upang buhatin ang iyong gamit. A. Makinig ng mabuti. B. Bumati at magmano. C. Bigyan ng mga damit at pagkain. D. Magpasalamat. E. Makikiusap. F. Tumango lamang. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Kumpletuhin ang pangako. Isulat ito sa iyong kwaderno. Pangako ng paggalang at pagmamahal. Ako si, isulat ang inyong buong pangalan. Ay laging magiging magalang at mapagmahal sa aking mga magulang at iba pang kasapi ng aming pamilya. Ipakikita ko ito sa pamamagitan ng isulat ang mga iyong gagawin upang maipakita ang iyong kagandahang asal. Gawain sa pagkatuto bilang 8. Sagutin ang sumusunod ayon sa iyong natutuhan sa aralin. Isulat ang letra ng sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang. Nakita mong hirap na hirap ang matandang babae sa pagbibitbit ng daladala. Ano ang gagawin mo? A. Sisigawan siya upang bilisan. B. Agad ko siyang tutulungan. C. Panonoorin ang matanda. Ikalawang bilang. Inutusan ka ng iyong tatay na bumili sa malapit na tindahan. Ano ang sasabihin mo? A. Magandang araw, Aling Marta. Pabili po ako. B. Mantika nga, bilis! C. Psst! Pabili nga! Ikatlong bilang. Nakita mong umiiyak ang iyong kapitbahay sa isang sulok dahil nagugutom siya. Ano ang gagawin mo? A. Bibigyan ko siya ng pagkain. B.
Iinggitin ko pa siya ng aking pagkain. C. Hayaan ko siyang umiyak ng umiyak. Ika-4 na bilang. Napansin mong hindi gumagamit ng po at opo ang iyong mga kalaro. Ano ang gagawin mo? A. Pagsasabihan na gumamit ng po at opo. B. Babaliwalain na lamang ang mga ito. C. Tutularan ang mga kalaro. Ika-5 bilang. Bumisita ang iyong guro sa inyong bahay. Ano ang gagawin mo? A. Aabutin ang kamay at magmamano. B. Patutuloyin sa loob ng bahay. C. Parehong gagawin. Tulad ng kung paano mo igalang at mahalin ang iyong magulang at pamilya, karapat-dapat itong ipakita sa kapwa. Manatiling mabait, maging mabuti at patulungin ka sa iba. Ipakita o ipadama ang paggalang sa kapwa. Bilang pangwakas, masasabi mo na punan ng kakulangan letra upang mabuo ang tamang sagot. Tandaan, mahalaga ang pagpapakita ng paggalang at pagmamahal sa mga nakatatanda. Nararapat na taglayin mo ang magagandang asal na ito. Laging magpasalamat. Gumamit ng po at opo. Ugaliing makiusap sa tuwing nakikisuyo. Magbigay galang sa pamamagitan ng pagmamano. Maliban sa iyong mga magulang at kasapi ng pamilya, mayroong tinatawag na kapwa. Ang mga ito ay dapat mo ring igalang at mahalin. Magaling mga bata! Ngayon ay nakatapos na naman tayo ng isang aralin. Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 1, Quarter 2, Week 4 to 6. Reference: Pivot 4A, Learner's Material. Edukasyon sa Pagpapakatao, Ikalawang Markahan, Week 4 to 6. Pahina 18 hanggang 28. Paalam mga bata, hanggang sa muli! Salamat! Muli, ako si Victoria Jet Almoro Colmenar. Paalam!